Ako po si Rodelio Junto Solano, na mas kilala sa bahay namin, sa lugar namin na Ogi, pero mas kilala bilang Donita Knows. At ito ang totoong kwento ng aking buhay. So, ikwento mo ngayon sa amin yung kabataan. Nung kabataan ko, ang natatandaan ko talaga yung family namin is medyo okay naman. Ako kasi yung pinakabunso sa family that time. 5 kami, pero nagkaroon kami ng medyo problema nung yung father ko is galing ng abroad. So, siguro I was mga 5, 6 or 7, mga ganun, mga 5, 4, mga ganun. Basta sobrang bata ko pa. Tapos, nung umuwi siya ng galing abroad, doon na medyo nagkaroon siya ng sakit, inatake siya sa puso hanggang sa na-stroke siya. So, nung panahon na yun, gano'ng kahirap yung pamilya niyo? Nung time na kasi nag-abroad yung father ko, medyo okay naman. Kasi, syempre may maayos siyang trabaho, nagpadala siya ng pera para sa amin, nag-aaral kami. Nung nagkaroon na siya ng sakit, sobrang talagang nahirap. Naghirap talaga yung family namin hanggat parang naubos. Halos lahat ng gamit namin naubos. Binenta, sinanla, kasi nga dahil sa pangangailangan ng gamot ng father ko, sa treatment ng pagka-stroke niya. So, hanggang sa murang edad, ang tatandaan ko noon, mga 6, 7 years old or 8 the most, 9, mga ganyan, nagtrabaho ako. Mga kapatid ko nagtrabaho din kami lahat. Yung mga bunso, mga lilit pa kami lahat. Hanggang sa napilitan kami magtrabaho, ako, nagtinda ako ng plastic sa palengke. Nagtinda ako ng saging na tinutulak ng karton. Mga kapatid ko naman, nagtrabaho sa palengke, tumutulong sila sa mga kung ano-ano doon, sa mga karnihan, parang mga ganon. So, kailangan na yung mag-work sa murang edad kasi talagang wala kaming ibang aasahan. Wala rin trabaho ang mother ko. Yung mother ko sobrang hirap na talaga. Naalala ko noon talagang kaliwat kanin labada niya. Plancha, laba. So, naawa na ako sa mother ko nung time na yun kasi pagkatapos siyang mamalansya, nalaban na naman siya. So, yung pasma, alam mo yun, maliit pa lang ako nun, pero nakita ko yung hirap niya. So, ganun kami kahirap halos. Minsan wala kami makain, lugaw lang. Yung kailangan, kahit bigas lang, meron kami. Gagawin na lang ng mama ko na lugaw para magkasya sa aming lahat. Kasi wala talaga kaming pinagkukunan. So, yung mga kamag-anak namin, tumutulong naman. Pero hindi naman sa lahat ng panahon, tutulong sila. So, Balik ko yung, di ba may kinakabubuhay niya yung kanya-kanyang trabaho. Si tatay, kamusta na? Di ba na-stroke? stroke siya for 10 years. So, Sino nag-aalaga? mother ko, kami-kami, mga kapatid ko, na mga panganay, ganun. Pero kasi kailangan nga magtrabaho ng mother ko, so kami naiiwan. So, ilang taon pa naman ang galing ka nag-galing sa Iligan? Yung dinala ko ng mother ko sa Iligan, mga 11 or 12, mga ganun. Grade 6, hanggang grade 5 kasi ako dito sa Manila. So, nung grade 6, doon ako tinransfer. Kanino? Kanino ka lang? Sa kapatid ng mother ko. Pakibuo mo lang sa akin. Nung dinala ko ng nanay ko sa Iligan, Nung dinala ko ng mother ko sa Iligan, noong time na yon, grade 6 ako, actually. Nag-start na yung klase noon. Pero, tinry pa rin namin na makapasok sa eskwelahan. Actually, hindi naman nila plano na, hindi plano ng mama ko na iwanan ako. Parang bakasyon lang sinabi niya. Parang pinalabas siya magbabakasyon lang kami. Dahil nga, medyo mainit yung dugo ng tatay ko sa akin nung bata ako. Palagi niya ako nasasaktan. tumira kami saan? Tumira kami sa Iligan. So, Kanino? sa tiyuhin ko, kapatid ng mother ko, yun ang tinira namin sa Iligan City. So, ano yung mga naranasan mo nung nanirahan ka sa kanila? Nung nanirahan ako sa Iligan, sa tiyuhin ko, sa kapatid ng mama ko, umpisa kasi okay naman eh. Parang, syempre, pag-aaralin nila ako. Kasi doon na nga eh, parang gusto nila na doon ako mag-aral. Sabi ng mama ko, kasi enrollment na daw. Sabi ko, sige, dito na lang. First time ko yun na malayo sa kanila. Yung umpisa, okay. Okay naman lahat. Maayos naman, pinag-aral ako, pinapakain naman ako ng maayos. Pero, nung medyo kalaunan, parang, syempre, makikisama ka, kailangan mong magtrabaho,
Yun ang ginawa ko. Pero parang um, medyo naging hindi maganda nung katagalan na. Kasi parang sumobra yung, hindi naman sa sumobra yung ano nila sa akin. Parang halos lahat ng trabaho yata ginawa ko na. Tulad na, Ako naglalaba sa grade 6 pa lang ako noon, mga 12 years old. Ako na naglalaba, ako na nagluluto, naglilinis ng buong bahay. Mm, so, so parang lumalabas, nung lumipat ka sa Iligan, parang ikaw yung ginawang katulong. siguro parang ganun na nga. Kasi dati, nung bago pa lang ako, actually may labandera sila. Nung dumating ako, parang tumulong ako, naglaba-laba rin ako. Ganyan. Tapos parang nakita nga nila, mas malinis pa daw ako maglaba dun sa labandera. So, pinalis na nila. So, ako na yung nag-take over, parang ganun. Tapos, naglalaba ako 3 times a day. Pagkagising ko ng alas 4 ng umaga. Ang pasok kasi dun sa Iligan, whole day. So, maglalaba ako ng umaga. Tapos, darating ako ulit ng tanghali. Maglalaba na naman ako. Tapos, bago matulog, maglalaba ulit. Ang hirap kasi noon yung parang kailangan mong gumising ng alas 4 ng umaga. Kasi kailangan ko pumasok ng eskwelahan. Pero hindi ako makakapasok pag hindi ko tapos yung trabaho ko. So, nung mga araw na yun, nadadalo ka naman ba ng nanay mo? Gano'ng kadalas ka nadadalo ng nanay mo? Diba, sabi mo iniwan ka, tapos bumalik na Manila ang nanay. Sa Iligan. Hindi niya ako nadadalaw. Hindi ako nadadalaw ng mama ko, actually, nanay ko. Actually, for 4 na taon, dire-diretso. Hindi nila ako nadalaw kahit isang beses. So, anong naramdaman mo nung hindi ka nadadalo ng mga nanay? Medyo malungkot, sobrang lungkot. Kasi, wala akong sabihan. Wala akong mapagsumbungan. Na ito na ba na yung naranasan ko? Na hindi nila alam. Mahirap kasi pag yung times na sobrang hirap na yung mga naranasan, wala kang malapitan. Pamilya ko, siyempre, ang una kong tatakbuhan kung may problema ako, pero hindi ko nagawa. Kasi wala sila. So, yun, di ba nga, parang lumalabas, sila yung inaasahan mo pero nawala. Wala sila. Wala namang telepono nun. Anong naramdaman mo sa sarili mo nung, yun nga, na inaasahan mo sila yung kakampi mo pero wala? Sobrang lungkot. Umiiyak na lang ako. Halos gabi-gabi umiiyak ako kasi gusto kong malaman nila kung ano yung mga naranasan ko, kung anong hirap ko doon. Pero iniiyak ko na lang, dinadasal ko na lang palagi halos araw-araw. Na kailangan kong magpakatatag. Tsaka iniisip ko rin yung sitwasyon nila. Dahil alam ko hirap din sila dahil lang sa tatay ko. So, yung mga nangyari yan, hindi ba yan yung pagkakataon na nagkaroon ka ng tampo sa nanay mo, sa magulang mo? Dahil hindi ka nila dinadalaw sa 4 na taon? Masasabi ba natin nagkaroon ka ng tampo sa mga magulang mo? Oo, nagtampo ako konti. Konti naman, hindi naman sobra. Pero Okay, ulit. Nagwala ka na. nagtampo ako. Nagtampo ako ng konti. Dahil parang iniwan nila ako. Kasi parang mas gugustuhin ko pa siguro na nasasaktan ako ng tatay ko o kahit ng sino sa kanila ng kapamilya ko kaysa yung hirap na naranasan.
Pagkatapos ng, actually, 4 na taon yun eh. Pagkatapos ng iligan, dumating yung mama ko ng, mother ko, yung nanay ko ng, after 4 years, dumating siya. Hindi ko nga alam na may dumating siya, walang alam. Galing ako nung inutusan ako, tapos pagdating ko galing ng palengke, um, may nakaupo dun sa lamesa, sa kainan. Nakatalikod siya. Tapos, parang sabi nung tsahin ko na parang bisita ka. So, napatigil lang akong ganun. Tapos, lumingon siya, ayun, nakita ko siya. Hindi ko alam yung reaction ko. So, Sobrang, nakita mo siya. Ano yung next? From Iligan, nag-stay ba kayo sa Iligan or bumalik kayo ng Maynila? Ano yung sumunod na kwento? pagkatapos namin mag-iligan, nakita niya kasi lahat. So, nag-decision siya na dalhin ako sa isang tiyahin ko sa Zamboanga. So, doon naman ako ngayon napunta. Anong naging buhay mo? Nung naging buhay ko sa Zamboanga, halos kabaligtaran nung naging buhay ko dun sa Iligan na yung tiyahin ko, yung kapatid naman to ng mama ko, sobrang suportado niya ako. Di halos hindi ako pinagtatrabaho, pinag-aral ako ng mabuti, lahat ng mga sa eskwelahan ko, lahat siya nagbabayad, ganun. So, naging maayos na kahit papaano, lahat. Hindi ako sobrang nahirapan. Hindi talaga ako nahirapan. Napakabait nung tiyahin ko na yun. So, ilang taon ka nag-stay sa Zamboanga? 1 year lang din. So, sa 1 year, naging masaya ka. Naging maayos. Naging masaya naman ako. Oo. Pero, dinadalo ka pa rin ng magulang mo? Or ano naging communication? Actually, dinalaw niya na ako. Tapos, nag-stay din siya kahit papano doon sa Zamboanga ng mga isang buwan yata, mga ganun. So, nag-asama kami. Tapos, umuwi ulit siya dahil kailangan niya umuwi dahil sa father ko. So, Zamboanga, ano yung mga nangyari sa'yo? Nakapagtapos ka? Nakapagtapos ako ng pag-aaral sa Zamboanga, sa Naga National High School sa Sibugay. Maayos yung ako nakapagtapos. Kumbaga parang sa mga, naka-attend ako ng prom, naka-attend ako ng mga ganito, pag may mga special na mga academic sa school namin, kung anumang contest, nakakasali ako. Kumbaga hindi ako nahihigpitan. Kumbaga parang nailabas ko lahat ng kung anong gusto kong ilabas doon sa Zamboanga. After Zamboanga, anong naging After ng Zamboanga, umuwi ako pagkatapos kong graduate ng high school, doon na umuwi ako dito sa Manila na. So, anong ginawa mo sa Manila? Kwento mo kasi dito sa, pagkakakwento sa amin na meron kang pinasukang trabaho. Oo, pagka-uwi ko ng Manila, hindi nga nila ako sinundo eh. Kasi umuwi na lang ako ng mag-isa. So actually, nalilito pa ako, hindi ko alam kasi nga matagal din ako nawala. Nung pagka-uwi ko, doon na nag-apply ako ng trabaho kasi kailangan namin magtrabaho dahil wala nga kami pinagkakitaan yung mama ko, walang trabaho. So yung father ko may sakit pa rin. So kailangan ko magtrabaho talaga. Nag-apply ako una as actually, di lang ako. 3 kami magkakapatid, yung mga kuya ko. Nag-apply kami mag-janitor. So, isang janitorial agency. So, nag-apply kami. Ayun, nag-training kami. Nakapasa naman ako. So, doon ako nag-umpisa magtrabaho. Bilang Janitor. sa isang Sa isang food chain. Nag-janitor ako sa isang food chain. Tapos, iba-iba kasi yung assignments namin. Sa iba kami, kuya ko, sa ibang company na-assign ako sa iba din. Pero ako na-assign ako sa isang food chain. So, janitor ako, tapos in-assign ako sa CR. So, sa CR ka na-assign, pero bakit ka naging party host? Sa CR kasi ako, na-assign ako sa CR. Naging party host ako kasi parang, syempre lahat naman tayo may dream. Kumbaga, pangarap ko naman na kahit pa paano, makalabas dun sa CR na yon, di ba? Hindi na lang habang buhay na sa CR lang ako. So, anong nangyari nun, habang nagkatrabaho ako, nag-aral ako, nag-working student ako. Ayun, habang nag-aaral ako,
nagtrabaho ako, tapos nakita ko isang beses dun sa store, sa pinagtrabahoan kong restaurant, hiring sila. So, sabi ko, parang, pwede yata akong mag-try, sabi kong ganon. Basta service crew. Oo, kahit anong position. Basta, sabi ko, tinry ko na mag-apply. Kinausap ko isang manager. Sabi ko, ma'am, pwede ba akong... Kasi medyo may kaklose ako ng isang manager doon, mabait. So, sabi ko sa kanya, ma'am, pwede ba ako mag-apply as service crew? Kaso high school graduate pa lang ako. Sabi niya, di try mo. Sabi niya, walang problema. Kung makakapasa ka sa interview, sa exam, okay lang. So, tinry ko yun. Nagpasa ako ng resume, ganyan. Kasi medyo ka-close ko na yung mga managers, yung mga crew, kasi nga medyo madaldal ako. Makwento ako masyadong tao. Hindi ako yung seryoso. Minsan pinapatawa ko sila kung ano-ano na lang. Kaya minsan nga, nakakain ako sa loob ng CR eh. Dahil binibigyan nila ako ng pagkain. So, hanggang sa nagpasa ko ng resume, na-interview ako. Nakapasa ako ng interview. Exam ako, nakapasa rin ako ng exam. So, tanggap ako dapat. Pero may humarang na parang isang manager na medyo mataas ang position na parang sabi niya na, bakit tatanggapin natin yan as crew? Eh, nasa yan sa CR. Parang ganun. Marami tayong regular guests na nakikita na yan dyan. Tapos makikita na nila sa dining na humahawak na ng pagkain. Parang, ano to, ganun ba ang level natin dito? Parang janitor, tapos naging crew na. So, medyo class kasi yung restaurant na yun. So, parang ayaw nila. Tapos sabi nung isang manager, nakapasa naman siya. In-interview ko, nakapasa. Nag-exam, nakita mo mataas naman yung nakuha niya. So, wala naman siguro problema doon. Tapos hanggang sa medyo nag-debate, parang hindi man debate, parang pinag-usapan kung anong gagawin sa akin. Hanggang sa they come up na parang, ang gawin na lang, sige, tanggapin. Pero, i-assign natin sa likod, sa back of the house. Kung nasaan yung dishwasher, prep, yung mga nagluluto, mga ganon. Doon nila ko in-assign. Kasi nga, para hindi na makita ng customer. Wala ka na masabi, oh, hindi yan nakita Parang ganon. So, nung na-assign ako doon, unang-una kong station is dishwasher. So, tagahugas ako ng plato. Wala, okay lang yan. Kahit na yung kulubot na yung kamay ko dahil sobrang babad sa tubig, sa sabon, at walang reklamo. Hanggang sa parang medyo naging okay ako sa pagdi-dishwasher. Tinry nila ako sa ibang station. Tagaluto naman. Kung sa oven, mga ganyan, gravy, mga kung ano-ano. Eh, nakita na naman nila na okay. Nilipat na naman ako ng isang station. Hanggang sa yung back of the house na yon, naikot ko lahat ng station prep, kung ano-ano, ganyan. Pag-prepare ng pagkain, sa pag-ano ng mga, kung ano, sa chiller, mga ganun. Lahat yun, kumbaga, na-try ko. Naging okay naman ako. Eh, may isang manager talaga na nadadadalan sa akin. Tapos palagi ako maingay dun sa... Hindi maingay na nakakainis, nagpapatawa, kumakanta. So parang, ba't hindi natin gamitin yan sa labas? Baka pwede natin gamitin. Kaysa naman dito ka, hindi ka naman naririnig. So inisip nila na parang, itay natin sa sa front muna. Oo, sa front desk. Parang ay sa harapan. Yung nag-serve naman ng mga pagkain. Parang ganun. Kasi nga, pwede kong gamitin kadadalang kung pwede mag-suggest ng ganito, suggested selling, baka daw mas malakas. So, doon nila ako nakuha na parang, ay, matadlal pala tong baklang to talaga. So, tinry nila ako doon, naging okay ako. So, parang, chinek na naman nila, nilagay na naman nila ako sa cashier. Hanggang sa halos lahat ng station, napuntahan ko, hanggang sa naging host na ako. Hindi pa ako party host, yung nagbubukas ng pintuan, mga ganon, na parang, hello po, welcome to ganito, ganyan-ganyan. Tapos, ilang tao po kayo. Medyo may kadalanan ako talaga. Naging party host ako kasi may naging problema. Yung party host talaga umabsent. So, nung umabsent siya, wala silang ibang mapili, wala silang ibang choice kung sino. So, sinubukan nila ako, pwede ka ba mag-party host, ganyan-ganyan. Ay ko, ha? Ay, hindi ko po alam yan, ma'am. Ganyan. Hindi, madali lang yan. Basta ito lang gagawin mo. Tinuruan lang nila ako ng gagawin. Ay ko, sige, tatry ko po, ha. Eh, malakas ang loob ko sa mga ganyang bagay. Parang, challenge ako na tumry ng ibang bagay kung pwede ba ako o hindi. Parang ganun. So, hanggang sa yun, naging party host ako ng araw na yun. Una, nagka-problema pa ako kasi yung restaurant kan medyo social. Yung mga bata, super Tagalog ako ng Tagalog. Nilapitan ako ng nanay, ng mother niya, nung celebrant. Sabi, can you speak English? So, handali, ano ba yan? So, lalo akong ngayong kinabahay ko, English?
Oh, yeah, because they can understand you. Ganyan. They only speak English. Okay, ma'am, okay. So, ganun. And hanggang tinry ko, yan, nag-English ako, ano, bahala na, ano mangyari dito. Hanggang sa natuwa naman sila. Tapos, first time kong nag-host, binigyan pa ako ng tip nung, ng mother ng celebrant kasi natuwa sa akin. So, hindi ko na yun, yung mga grammar ko, basta importante maintindihan ako ng mga bata. Hanggang sa yun, natuwa naman sila. Hanggang sa yun, naging regular akong party host. So, ngayon, paano ka man napasok sa comedy bar? Sa comedy bar, nag-aaral ako ng college. Working student kasi ako na, siguro mga fourth year college na ako. Ang nangyari, parang medyo mahirap nga yung schedule ko noon kasi practicum na rin ako, practice teaching, kasi education yung course ko. So, ang nangyari noon, umaga, 6 o'clock in the morning, kailangan gumising na ako. Hanggang 12, 6 in the morning hanggang 12 ng tanghali, magtuturo ako sa eskwelahan kasi practice teaching. Tapos 1 o'clock ng hapon hanggang 7 ng gabi, klase ko naman. Pagkatapos ng 9 o'clock, trabaho ko na. Yan yung pagko-comedy bar. Hindi talaga ako marunong, actually hindi ba siya comedy bar na may tuturing Kasi yung pinasukan kong bar, parang ano lang siya, video okeyhan lang. Yung mga tipong mga customer, mga nakatsinelas, mga masa, construction workers, mga tricycle drivers. Yung mahilig lang, parang sa kanto lang siya, parang ganon. Tsaka, hindi talaga ako singalong master. Anong nangyari lang kasi noon, may parang, ang gagawin ng trabaho doon, nung mga bading, tatanungin yung customer, ay, ano pong kanta nyo? Anong number? Ikaw lang yung magpipinto, tapos hulugan mo ng 5 piso. Parang ganon. Umakyat kami mga bakla. Parang, one time parang may free time ako. Halika, gimmick tayo, ganyan. Rumarang pa lang kami. Tapos, ay, kumanta ka nga dyan. Ganyan. Pinakanta ko ng kaibigan ko. Sabi niya, kanta ka dyan. So, kumanta ako. Kumanta ako ng mga Regine, mga ganyan. So, nagalingan sa akin yung cashier. Wala nga yung isang performer nila. Wala, may sakit. So, kaya ako sabi na, gusto mo bang pumasok dito? Ganyan. Ay ko, ay, anong gagawin? Ito lang, kanta ka lang pag walang kumakanta. Tapos, ikaw maghuhulog ng coins, ikaw yung magpipindot ng number, nakakantay ng customer, gano'n. O, sige. Doon ako nag-umpisa. So, naging comedy. Saan doon nagsimula yung Doon nag-start yun. Hanggang sa dinala ako ng mga, yung kasama ko doon, dinala ako sa ganitong bar na parang, ay gusto mo dito, racket tayo, ganyan. Kung saan ako napunta, ako nakilala. So, ayun na, kung saan na. So ngayon, paano pumasok yung pangalang Donito? Yung Donita Knows kasi, favorite ko kasi Donita talaga noon pa. Oo, nagagandahan ako, tapos ang galing VJ, as in, ang galing niya VJ. So, talaga ako sa kanya, natutuwa ako. So, pinag ko siya, parang, ay, Donita ako, ganon. Tapos, yung nose na yun, may nakilala akong isang kaibigan na parang medyo biti yung pangalan mo pag Donita lang. Sabi niya, dagdagan na lang natin. Ano kaya? Nose na lang. Siyempre, hindi kami pwede mag-Donita Rose kasi siya yon. Nose na lang, Donita Nose kasi matangos sa may ilong mo. So, yan na lang gawin natin, Donita Nose. Hanggang sa yun, nakasanayan ko na yon, Donita Nose yung ginagamit ko palagi. So ngayon, tuloy-tuloy yung trabaho mo sa comedy bar? Tuloy-tuloy pa rin, oo. So ano yung mga naranasan mo doon? Yung mga, di ba, usually, pag may mga senior na sinasabi natin, or mga nauna, may naranasan ka mga pambubuli. Kasi syempre, starting ka pa lang. Medyo kasi noon, sa comedy bar, medyo talagang matindi ang parang competition, mga ganon. Pag bago ka lang talagang makakatikim ka talaga. May mga mababait. Meron ding hindi. Minsan nga, parang kung sino pa yung hindi mga senior, sila pa yung mga talagang sobra kung mga talaga. Nakaranas ako kasi, actually, first night ko sa isang bar, nakaranas ako ng pambubuli dati sa mga ibang performers, hindi naman lahat, kasi may mababait pa rin naman talaga. Pero yung iba talaga, sobra sila kung mambuli. Yung ano yung bully na sinasabi mo? Nung time na yon, yung first night ko, talagang invisible ka sa kanila. Hindi ka nila nakikita. Parang, sino yan? Wala ko pakialam, parang ganyan. Tapos pag akit on stage, palagi nasa likod ka. Kasi minsan nabasan pa, 5, 6, 7. So ngayon, nasa likod lang ako. Tapos, nakakanta ako kahit papano. So minsan pag may request ng mga pambabaeng kanta, kakanta ako. Bubulungan ka na, huwag kang kumanta. Ganon. Yung ha? Bakit? Hindi pa pwedeng kumanta. So hindi ako kakanta.
Tapos, minsan yung may times na, anong gamit mo? Pero may, isang beses nga, may nanghiram sa akin, anong lipstick mo? Parang gano'n. Pwede naman lipstick? Gano'n. Parang, ano to, makeup artist ba ako? Parang gano'n. Tapos, chinek niya, pwede na yan. Tapos, ginanon yung lipstick sa akin. O, yan na. Parang gano'n. Yung parang, ha? Gano'n siya. Tapos, yung pinakamatindi ko, first night ko noon, nagka-tip kami, ang laki-laki ng tip talaga namin. Hindi ko talaga ito nakakalimutan. Laki ng tip namin, umabot ng mga 30,000 plus. Ang bigay lang sa akin, mga 100 plus lang. May nagbigay, kasi may mga customer nagbibigay ng 2,000, 5,000, 3,000. Tapos medyo may mga customer na parang, kunwari, nagjo-joke, bibigyan ng 100, 20, ganun. So, yung mga ganun, yun ang binigay sa akin. Kaya grabe, sabi ko, hindi ko talaga makakalimutan to. Pati yung mga taong kasama ko dito ngayon na gumawa sa akin ito. Kaya, hanggang ngayon talaga hindi ko sila nakalimutan. So, after comedy bar, pag-usapan natin yung love life. Ay, ano ba yan? Love life. Eto, okay. Ay, charot. Okay So, naman. una, Si Richard. Sa script na lang. Ano ba yung script niya doon? Sa pangalawa, si Jan. Si Jan, oo. Si Pag-usapan Richard. natin tungkol sa colorful na ibig mo kay Jan. Paano mo nakilala si Jan? Si Jan muna. O si Richard. Usapan na Sa order na lang. O si Richard. Si Richard kasi yung una kong naging boyfriend for 5 years. Oo, naka-live-in ko yun sa bahay namin. So, naging parang, supladong lalaki. Nakilala ko, siya, waiter siya namin sa bar, sa comedy bar. Waiter siya, tapos parang, yung first night ko, actually doon, wala siya. Siguro mga 1 week yata siyang wala. Tapos nagulat na lang ako, ba't may ganyan? Ay, sino yan? Parang ganon. Nagulat ako, sino yan? Tapos sabi ng mga kasama ko, ay nako, si Richard nga yan. Ako, suplado yan. Ayaw nga ngumiti niya. Medyo suplado talaga siya. Ayaw niya lang ngumiti. Tapos isang beses, parang, syempre ako naman parang, gusto ko. Parang, bet ko naman siya. Parang mabait naman. Pero hindi talaga siya namamansin ng mga bading. Medyo aloof siya. Ayaw niya or something. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa isang beses na ko siya, nilapitan ko kasi medyo tabingi yung botay niya. Inayos ko lang. Sabi ko, ay, tabingi yung botay mo. Akala niya nang gagawin ko nga sa kanya kasi gumanon yung kamay ko. Gumanon siya. Ay, yung botay mo tabingi lang. Ayusin ko lang. Ikaw naman. Kasi yun lang. Parang ganun. Tapos umalis ako. Hanggang sa parang, sinabi ko sa mga kasama ko sa trabaho na parang, uy, gusto ko siya, ganito, ganyan. Etong may nanay-nanayan ako doon sa comedy bar na parang sinabi na, uy, gusto ka daw ni Donita, ganyan, ganyan. Wala siyang pakialam. Tapos isang beses na nangyari noon, tinawagan ako nung nanay-nanayan ko na parang, pumunta ka dito, inuman tayo. Andito si Richard, nahanap ka. Hindi niya ginagawa yun Talagang suplado siya. Huwag niyo kini-etchos. Papuntahin niyo lang ako dyan para gumastos. Para ako magbayad ng inumin niyo. Wag na. Andito nga, totoo. Ay, naku, tiligilan niyo nga ako. Sabi kong gano'n. Pinakausap sa akin. Nung sabi ko, hello? Nung nag-hello siya, doon ako medyo, ay, oo nga siya. Ano ba yan? Ay, kung gano'n. Hello, sabi niya gano'n. Hello, punta ka dito. Andito ako. Ganyan, ganyan. So, syempre, agad-agad ng bakla, taranta. Kahit may binibili pa, alis. Pumunta ako doon. Doon kami nagkita. Doon kami unang nag-usap, ganito, ganyan. Hanggang sa, ayun, parang, maging okay kami, kwentuhan, ganito, hanggang sa sumama siya sa akin pag-uwi. Yun na, ayun, mga charot. Ano pa ba kayo? Ha? Ay, naku, ano ba yan? Oo nga. Nagkaroon na kami ng dumating sa point talagang kailan. Ewan ko siguro talagang kailangan minsan talagang maghihiwalay at maghihiwalay din. Hindi talaga perfect. Naghiwalay kami kasi nagpunta ako ng Japan. Trabaho ko sa Japan bilang entertainer, singer. Tapos, naiwan siya sa Manila. Tapos nagkaroon ng problema. Anong nangyari? Parang umuwi muna siya sa kanila. Tapos, ako nasa Japan pa rin. Communication, pero hindi na ganun yung communication namin. Hanggang sa dumating sa point na parang yung mama niya is namasukan sa isang trabaho. Tapos yung, nangyari, doon siya nakitulog ngayon doon sa mama niya. Nagustuhan siya nung parang amo nung mother niya. So, parang nagkaroon sila ng relasyon. Hanggang sa naging sila, yata sabi nung babae, pero siya hindi naman daw. Tapos, ang nangyari kaya, ang pinaka-reason naghiwalay kami, kasi nabuntis niya yung babae. Yung sinabi ng mama niya na buntis mo to, ganyan, panagutan mo, ganyan, ganyan.
So, ngayon, nag-usap kami dalawa. Sabi niya, nabuntis daw eh. So, kailangan ka pananggutan. Ganito. So, sabi ko, sige, maghiwalay na lang tayo. Ganyan. Naghiwalay kami. Tapos, after mga ilang months, bumabalik siya sa akin. Kasi hindi naman pala buntis yung babae. Niloko lang siya. Sinabi lang na buntis para iwan ako. Bumabalik siya sa akin pero sabi ko, hindi na. Huwag na, sabi ko ganun. Jump tayo. Si Jan. Si Jan naman, actually, itong si Jan, naging, ang maganda, ang nakakaloka nga doon na eksena is, si Richard, yung 5 years ko, kinausap si Jan. Nag-meet kami sa isang lugar, sa isang food chain. Kinausap niya, parang, kasi sinabi ko sa kanya, ayoko na. Tapos sabi ko, meron akong bagong boyfriend. Sabi niya, mahal ka ba niya? Baka lokohin ka lang niya, baka saktan ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi. So, ang nangyari, binuntahan niya, nag-usap sila. Tapos, ang pagkakarinig ko pa nga parang, pre, mahal mo ba yan si Donita? O baka lokohin mo lang yan? Kung lolokohin mo, sa akin na lang. Huwag mo nang, alam mo yun, parang feeling ko, oh my God, nakakagawa ako ng malalaki. Parang gano'n, yung parang nga, parang hair ko, parang, tapos sabi niya, hindi, mamahalin ko yan, huwag kang mag-alala. Paprotektahan ko yan, mga gano'n-gano'n. Sabi naman nitong Jan. So, hanggang sa yun, naghiwalay na kami ni Richard. Tapos pumasok na to si Jan sa buhay ko. Si Jan kasi, actually, sabi niya ha, crush daw niya ako noon pa. Kasi isang comedy bar din, ano naman siya, parang doon din siya nag-work sa comedy bar. Sabi niya, gusto niya ako noon pa, nakita niya ako, parang, nagandahan daw siya sa akin. Ewan ko kung totoo or ano, charot. Tapos, nagkaroon kami ng time na parang nagbiruan kami. Parang, ano ba? Ganyan-ganyan. O tayo na. Ganito. Tapos sabi niya sa akin, ikaw, ako okay. Ikaw. Sabi ko, ha? Oo naman, no. Okay lang din sa akin. Hindi ako nakipagbiruan, sabi niya. Sabi ko, ha? Sino ba nagbibiro? Ako rin naman, ha. Yun, hanggang sa, yung nangyari, parang, yung biruan namin naging totoo. So, naging kami. Tapos, medyo nagkaroon ng conflict kasi nga, hindi ko alam, meron pala siyang asawa. Hindi, ka-live-in, parang ano, kasi hindi pa naman daw sila kasal. So, may ka-live-in siya. Tapos, ang nangyari, ayoko kasi ng ganon, yung may karelasyon. Ayoko talaga, kasi ayoko manghimasok, ayoko magkaroon ng problema. Pero, ang nangyari, hindi ko na malabasan kasi minahal ko naman na yung tao. So, hinayaan ko na, sige, hayaan mo na, ganyan. Tapos yun, naging conflict namin yung parang, yung babae, ganito, tinatakot kami, away kami, ganyan. So, parang sabi ko nga sa kanya, tama na. Ayaw naman niya. Kasi, anong nangyari nga, parang, ayaw niya na doon sa babae. Dahil nga sa ugali, parang, di daw niya gusto. So, talagang sa akin talaga siya. Hanggang sa dumating yung ilang years kami. Diretso kami hanggang sa parang wala nangyaring hiwalayan kasi nga kahit may babae, kahit ano yung Gano'ng katagal mo? 8 years. 8 years kami. 8 years naging kami. Tumigil lang yun, nagkaroon na ng problema kasi nabuntis naman niya yung babae. So, nabuntis niya yung babae, I decided na itigil na lang din yung relasyon namin. Kasi parang, sabi ko, may anak na kasi. Hold ko lang ha. Simple natin. Yung sa buntes. Tapos, Basta. actually, nung time na naging kami, buntis yung babae. So parang, ano ba gagawin natin? Tutuloy ba natin ito o hindi? So parang tinuloy pa namin yung relasyon namin. Parang ganun, kahit nabuntis yung babae. Hanggang sa, yun na nga, nagkaroon siya ng anak. So, 8 years na naging kami, after 8 years, nabuntis na naman niya yung babae. So, yun na, nakipag-iwalay na ako sa kanya. Kasi 2 anak niya, sabi ko, mas kailangan ka ng pamilya mo, hindi na pa pwedeng ganyan. So, sabi ko sa kanya, mas mag-focus ka na lang sa kanila, buuin mo yung family mo. Sabi ko, mas maganda kung mangyayaring ganun. Ayun, nangyari. Kaya, iwalay kami. So, 8 years nag-iwalay kayo. So, ngayon naman, si Ricky. Kailan at saan mo nakilala si Ricky? Si Ricky kasi, ano ba yan? Yung present ko ngayon, si Ricky, nakilala ko siya sa friend ko na galing ng Dubai. Ano nangyari kasi noon, yung friend ko, tinawagan ako, sabi niya, uwi ako ng Dubai, Manila, sabi niya,
sunduin mo ako sa airport. Sabi ko, o sige, sinundo ko siya sa airport. Ngayon, pagkasundo ko sa kanya sa airport, sabi niya, dito ka muna, isay ka muna. Tapos gusto ko mag-comedy bar. Gusto niya pumunta sa bar na pinagtatrabawan ko. Ay ko, sige, sabi ko, saan mo ba gusto? Sabi niya, sa Laugh-Line na lang tayo. Tapos pumunta kami ng Laugh-Line. Doon kasi ako dapat. Sobrang tagal namin magkwentuhan. Sabi niya, hanggang sa naging, may nantay pa kaming kaibigan niya. Umabot kami mga alas 12 yata o 1:00. Sabi ko, wala na yung abutan doon. Sabi ko, anong oras na? Sabi ko, tagal-tagal nyo. Sabi ko, sige, basta umalis pa rin tayo. O sige, pero huwag na tayo pumunta doon kasi wala na tayong abutan. Pumunta lang tayo sa ibang lugar. So ngayon, nung paalis na kami, dinaanan namin si Ricky. Kasi kilala niya yun eh. Parang parang kapatid-kapatid yung tingin niya doon. So, punta kami doon sa lugar nila Ricky. So, sinundo namin siya. At pinakilala, hi, si Ricky nga pala. Ay ko, okay. Ganun lang siya. So, parang suplado nga yun. Parang hindi makausap. Parang walang pakialam. So, nagpunta kami ngayon sa Metro Walk. Sabi ko, dito na lang tayo kasi wala tayong abutan. Dito maraming gimikan. Pagpunta namin ng Metro Walk, may comedy bar doon. Comedy bar din kami. Pero kasi doon medyo matagal matapos. So, comedy bar kami, ganyan-ganyan. Tapos yung friend, katabi ko siya. Tapos, tinignan ko siya, walang pakialam. Cellphone lang siya ng cellphone. Hindi niya ako kinakausap. Ako, deadman na lang din ako. Hanggang sabi ng friend ko, kanta mo naman ako, ganyan-ganyan. Ay ko, wag na. Ikaw, alam mo naman, off ko ngayon, papakantay mo pa ako. Sige na, isa lang, na-miss ko lang, ganyan-ganyan. So, kumanta ako. Pagkakanta ko, naloka yung mga tao. So, kumanta ko ng Ages, kumanta ako ng Listen, yung matataas, kumaga. So, sobrang applauded ako sa mga tao. Woo, more! Nag-more yung mga tao. So, naloka siya. Parang nakita ko sa reaction ng mukha, ay, galing pala nito, parang ganon. So, pagkaupo ko sa tabi niya, siya na yung kumausap, siya na yung parang, galing mo naman. Siya ko, ha? Ay, nagsasalita ka pala. So, parang ganon yung dati. Parang, kanina, di-demo mo ko ngayon, ganyan. No, diba? Sabi ko, tingnan mo, at least nalaman mo kung anong meron ako. Parang ganon. So, hanggang sa nag-usap kami, ganyan. Pagkatapos naming mag-comedy bar, medyo okay nang usap-usap na kami. Nag-coffee muna kami. Tapos pagkatapos ng coffee, hinatid ko yung friend ko dun sa hotel ulit. Kaya sabi, dito ka na matulog, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos yun, ang nangyari, tulog kami doon. 2 kama yun eh. Yung friend ko, tapos yung kapatid ni Ricky. Magkatabi sila. Tapos kami ni Ricky. So, pero wala talagang may talaga, may, kumbaga, ano ba to? May space talaga. Tapos, anong nangyari, dito yung ulo niya, ako yung ulo ko dito. So, magkaiba talaga, para at least, tapos talikod pa ako sa kanya, tinalikuran ko siya matulog. So, para at least, wala naman akong wala na akong plano, kung parang ganun. Sabi ko siya, ayan ha, baka maisipin ka. Hanggang sa yun, medyo hindi kami makatulog. Ginawa namin, nanood kami ng mga videos. Tapos may mga videos kasi ako sa YouTube, sa comedy bar. Pinanood niya. So, tawa siya ng tawa. Hanggang sa parang nakagaanan niya ako ng loob. Doon na nag-umpisa yun. Doon, actually, hindi pa naging kami doon eh. Parang naging lang kami, MU, ganyan. So, ikaw sa akin, paano naging tagang kayo? Naging kami na nung, meron pa kasi siyang karelasyon. Pero parang wala na. Kasi talagang ayaw niya na. So parang, ang nangyari lang is wala silang formal breakup. Hanggang sa dumating yung point na nakapag-break siya, tapos, inano niya ako na parang wala na kami, ready na ako, ganito. Pero sabi niya, wag muna ngayon maging tayo agad-agad. So, siguro mga 3 months din naging parang MU kami. Hanggang sa, pumunta kami sa kanila, sa Bacolod, kasi may show ako, nagkataon may show ako. Nakilala ko yung family niya. So, dinala niya sa show yung family. Nanood sa akin yung buong family niya. Hanggang sa yun, sobrang tuwa ng family niya sa akin. Galing ko daw kumanta, nakakatawa daw ako, ganyan-ganyan. Tapos pauwi na kami, galing sa event. Doon na siya nagsabi na parang, sabi pa kanya sa akin, nakakatawa, ang ganda ng buwan, no? Sabi ko, kasi magandang buwan kasi dagat yung dinaanan namin. Ang ganda ng buwan. Sabi ko, oo, ang ganda. Sabi ko lang ganun. Sabi niya, gusto mo na ba? Sabi ko, na ano? Sabi ko gano'n. Na maging tayo. Sabi ko, ano ba yan? So, ikaw nang nagaganyan ngayon. Ikaw nang gusto mong maging tayo. Nung ako, ayaw mo pa. Hindi, syempre, ito na yung feeling ko, ito na yung tamang panahon. Kasi, na-meet mo na yung family ko, mga ganun. So, naging kami nung araw na yon. So, ano yung katangian ano yung pagkakaibang katangian na meron si Ricky kaysa doon sa dalawa? Kay Jan, tsaka kay Richard?
Si Richard kasi at saka si Jan, si Richard doon kasi parang walang pakialam sa akin. Hanggang sa dumating yung parang time na naging seloso siya naman sobra. Bumaliktad, kumbaga. Nung una parang ako yung habol-habol, ngayon siya na yung umahabol ng umahabol. Parang ganon. So, ang nakita ko, pareho naman sila halos na parang naramdaman ko naman na minahal nila akong totoo. Ang diferensya lang, Ayun, ano yung mayroon si Ricky na wala yung dalawa? si Ricky kasi, single. Yung dalawa kasi meron. So, una-una yon. Pangalawa, si Ricky naman, understanding sobra. At saka, supportive. Oh, sobrang supportive siya. Tsaka, isa siya sa mga nag-ano sa akin na magbago ng ganito, ng ugali. Turuan niya ako kahit papaano. Isa siya sa mga nagturo sa akin na baguhin yung buhay ko, baguhin yung ganito, ganyan. So, doon ko sa kanya naranasan yung ganun. So, yan. Pagkwentuhan na natin yung love life mo. So, ang present si Ricky. Ngayon naman, yung mga nagdaan sa buhay mo, tulad nung, kasi di ba nagkapangalan ka na sa comedy bar? Yes, oo. So, may pera pumapasok. Nagkikilala ka sa mga comedy circuit. So, nagkaroon ka ng pera. Nalulung ka rin sa isang mission. Oo, actually, isa yun sa pinakamaling ginawa ko sa buhay, yung nag-try ako mag-casino. Oo. Hindi talaga ako nagsusugal eh. Kaso, sa bar na pinagtatrabahuan ko, may mga kasamahan ako doon na sila talaga yung mga naglalaro ng casino. So, isang beses, one time, naalala ko, maaga kami natapos. So, medyo bago pa lang ako sa comedy bar na yon. So, kailangan ko makisama, kailangan kong ganito, ganyan. Tapos, niyaya nila ako na parang, sabi nila sa akin na parang, halika, sama ka sa amin. Total, maaga pa naman. Ay ko, saan? Basta, sumama ka na lang, ganyan, ganyan. Ay ko, saan yan? Halika na. Ay ko, sige po na. Nanay-nanay pa nga tawag, gusto ganyan sa kanila. Sumama ako sa kanila. Hindi ko alam na pupunta sila ng casino. So parang sabi ko nga, ay, ano yan, ayoko, hindi ako ganyan. Sabi ko, hindi ako nagsusuga. Sabi ko, nakakapanginayang. Sabi ko, may entrance pa lang, ilang kilong bigas na yan, mga ganito. So, sabi ko sa kanila, halika na, okay lang yan, kahit 200 lang. Sabi nila sa akin ganun. Ha? 200? Oo, doon ka lang sa doon ka lang sa slot machine yung ginagano lang na pinakamaliit na taya. Ay ko, sige na nga, pampalipas oras, sabi ko. Tsaka, pakikisama, sabi ko sa kanila. So, naglaro-laro ako. Wala akong alam. Ganun ako ng ganun. Ganyan ako ng ganun. Nanalo ako ng malaki. Nanalo ako ng mga 38,000. Ang punan ko is 200. So, beginner's luck. Parang, ay, ang swerte mo naman, nak. Ganyan-ganyan sila sa akin. Nanalo akong 38,000. Ako. Ganyan-ganyan. So, parang natuwa ako sobra. Parang, oh my God, 200, tas 38,000. Yun na. Doon ako nag-umpisa na parang, hinanap ko siya, na parang andali ng pera. Yun ang pagkakamali ko. Hanggang sa yun, doon ako medyo talagang nalulong, na ganito. Siyempre, medyo natalo na ako ng malaki. Siyempre, kailangan kong bumawi. Parang, yun ang thinking ko na parang makabawi ako niyan, ganyan. Hindi pwedeng talo ako. Sayang yung pera ko. So, kailangan bawiin ko. Hanggang sa yun ang nangyari. Bawi-bawi hanggang sa wala. Wala talagang nangyari. Doon ako medyo talagang... Ano yung pinakasukdulang dinanas mo dun sa pagkakasino? Hanggang sa... Yung pinakasukdulan na nadanas ko sa pagkakasino ko, to the point na parang nangungutang na ako na malalaking pera, 5, 6, ganyan, para lang makapagsugal, ganyan. Hanggang sa minsan, sasangla ko yung gamit ko. Ganun, hanggang ganun. Sobrang, hanggang sa kahit wala nang matira. Minsan nga, kahit mama ko, nakakalimutan ko ng bigyan ng pera. Yun sa mga panggastos namin sa bahay. Hindi ko naiisip kasi gusto ko ganito, manalo, ganyan. So, yun talagang sobrang hirap na naranasan ko hanggang the point na puputulan ako ng kuryente, wala kami pambili ng ganito, walang pamasahe, grabe, sobra. So, paano? Paano ka nakabangon? Paano naputol? Naputol siya nung one time kasi na parang kinausap na rin ako ng mother ko na parang, ano nangyayari sa'yo, sobra na yan, ganito, ganyan, ganyan. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay? Hindi ka ba naawa sa akin? Parang ganun. So, na-realize ko na parang, tanda na yung mama ko, ganito. So, dapat kong itama yung mga bagay nito. Hanggang sa, nakorek ko siya, hanggang sa dumating yung point na parang naitigil ko. Hanggang sa naibalik ko yung mga bagay na meron ako noon, mas sumobra pa.
Kaya sobrang tuwa ko sa buhay ko ngayon. Tsaka sa mama ko na parang, dati kasi pahirapan kami pag humingi sa pahirapan. Talagang wala akong maibigay minsan. At ngayon, kahit pa paano, awa ng Diyos, talagang sobrang okay. So, ngayon, kilala ko na. Paano ka napasok sa Wowin? Napasok ko sa Wowin kasi yung kasama ko sa comedy bar. Noon pa kasi nag-ano na ako, nag-guest na ako kay Kuya Will sa ibang channel pa lang nag-guest na ako sa kanya. Pero hindi niya ako napapansin. Siguro parang ang dami kasi namin puro mga bakla, so kanya-kanya eksena. So hindi niya ma-determine kung anong klaseng talent ba meron to, kung anong kakayanan niya, ganyan. Hanggang sa dito na siya sa GMA, sa Kapuso. Nung one time, sabi ng kaibigan ko na parang, te, mag-guest ka. Sabi niya gano'n. Okay lang ba sa'yo? Ganyan, ganyan. Sabi ko, actually, na-best ko tinurn down kasi, naku, te, may pasok ko, tsaka may racket ako. Kumbaga para sa akin, mas importante yung racket dahil nga, pera agad yon. Yung parang, naku, te, kailangan ko ng pera dahil, ito nga, dami kong mga problema, ganito, ganyan. So, kailangan ko munang bumawi, ganito. So, mas kailangan ko talaga siya. Sabi ko, sige, next time na lang. Hanggang sa 4 na beses niya ako sinabihan, te, pwede ka na? Sabi ko, sige, pwede na ako ngayon, okay na. Yung time na yon na maglalaro kami, ang nangyari noon, ang kalaban namin, puro kami mga bading na mga bumibirit, kumakanta. Ang kalaban namin mga divas ng GMA, si Francesca, si Jonalyn Viray, si Ate Jaya. Dapat, pero hindi siya nakarating dahil may naging problema. So, pinalit doon si Anton Diva sa side ng mga babae. So, kami magkakasama ako, si Chas, si Chokla. Ngayon, si Kuya Will, si kantahan. Tapos ngayon parang anong nangyari, showdown naman, ganon. Ito, pinag-partner kami. Tapos ako na partner kay Jonalyn. Sabi niya, yan, sige, kanta. Jonalyn, Donita knows. So ngayon sabi ko, shucks, Jonalyn yun bakla pa ako, di ba? Ano ba naman ang laban ko sa babae? Tapos, napakahusay na singer. Anong nangyari nun? Kumanta kami ng listen. Syempre, ako rin, gagawin ko na yung best ko. So, hindi ako nagpakabog. Talagang bumili din ako ng bongga. Doon ako medyo napansin ni Kuya. Tapos yung video namin ni Jonalyn na yun, medyo nag-viral siya. Ang daming views, sumabot din ng 1,000,000. So, doon niya ako na parang nakitaan na parang, iba pala ito si Donita, ganyan. Hanggang sa, pagkatapos ko mag-guest sa kanya, sabi ni Jeff, te, gusto mo mag-co-host, jester co-host kay Kuya. Sabi ko, ha? Bakit? Hindi kasi wala si ganito parang naalis yata yung isang gusto niyang ipalit yata ako. Sabi ko, sige te, try ko, ganyan. So, ako kay Kuya Will. As parang co-host ang gusto niya. Pero parang gusto niya muna, mag-gesture muna ako ng saglit lang. Ay ko, sige po, okay na kahit mga 5 minutes. So, pagkatapos ng mag-gesture, tinawag niya ako, okay, let's welcome Donita, ganyan. So, nag-host na ako nung sa kanya. Parang nakita niya, parang, maayos din ako mag-host. Kumbaga, parang malinaw, magsalita, energetic, parang ganito. Kasi gusto ni Kuya, kung anong energy niya, kailangan maano mo yun ma-meet mo rin yun So, kailangan sabayan ko siya kahit paano. So, parang dun kami nagkaanuhan ni Kuya Will ng loob na parang yung energy ko ganito, tas siya ganito. So, masaya. Hanggang sa yun na, anong nangyari? Parang hindi niya na ako pinag-gesture. Kinuha niya na ako na as host talaga. So, ano yung gusto mo parating ngayon kay Kuya Will? Yung loyalty viewers niya sa program? Actually, ang gusto kong sabihin talaga kay Kuya Will is sobrang laking at sobrang pasasalamat ko po sa inyo, Kuya, dahil kayo po ang nagbukas sa akin ng isang napakalaking pintuan para po makita ng mga kapuso natin ang aking talento, kung anong meron po ako ngayon. At salamat po na marami dahil hindi nyo po ako pinabayaan, at the same time po, hindi nyo po inisip kung ano man pong kasarian meron ako. Yung gender ko para sa inyo, kung bading man ako, babae o hindi nyo po pinansin yun kasi ang gusto nyo lang po is kung anong klaseng trabaho ang kaya kong ibigay sa inyo. So, Kuya, maraming salamat. Sobra po akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyo po, sobrang nagbago ang buhay ko.
Hindi lang po sa pamilya ko, hindi lang sa mga taong nakakasalamuha ko araw-araw sa labas, kundi sa buong mundo. Kaya maraming salamat po talaga sa iyo, Kuya Will. Utang ko po kung ano man pong meron ako ngayon dahil po sa inyo to. Kaya hanggat andito po ako, kung mamarapatin nyo, andito pa rin po ako para sa inyo. Salamat, Kuya. Mahal ko po kayo. Sa may silang, kamusta yung nanay mo ngayon? Ang mama ko is okay. Okay na okay siya ngayon. Sobrang masaya siya. Hindi na tulad dati na medyo palagi siyang stress sa akin. Ngayon hindi. Kumbaga parang, anong kailangan mo ganito? O yung mga dating hindi ko nagawa, yung pagpapaayos ng bahay, bilan siya ng ganito, ganyan. Lahat ngayon, as in okay. Oo, pinagawa ko yung bahay namin. Bibigyan ko siya ng ganito. Anong gusto mong cellphone? Lahat. Kung anong gusto niya, hinihiling niya, ibibigay ko lahat sa kanya. Oo. Kung anong kaligayahan, kung anong magpapaligaya sa kanya, binibigay ko. Ricky, kamusta sa, ngayon, sa kasalukuyan? Okay na okay kami ni Ricky ngayon. No? Okay naman siya sa family ko, okay din ako sa family niya, kaya masaya kami pareho. Oo. Kumbaga parang, wala kasi kaming, nagkakaroon kami ng konting pagtatalo, pero hindi mabibigat ng mga problema tulad ng mga dati. Dahil unang-una, wala na akong, yung sa bisyo ko, hindi ko na talaga iniinda. Pangalawa, sa family ko, okay na okay. Tapos, lalo nagkaroon ako ng magandang trabaho. So, kumbaga para sa akin ngayon, ang buhay ko is parang halos kompleto na. So, masaya ang mama ko, masaya ang mga kapatid ko, mga pamangkin ko, natutulungan ko lahat. Kung ano man kaya kong itulong sa kanila, ito tinutulong ko. Kaya, happy. So, naikwento mo sa amin yung buhay mo. Ano yung masasabi mo, yung parang kapulutan aral ng mga yung mga manonood ng buhay ni Donita News? Ano yung masasabi mo mapupulot sa iyong buhay? Para po sa inyo mga kapuso, sa lahat po ng manonood po ng aking buhay, ang story po ng life ko is, siguro kailangan lang talaga nating tiisin, kailangan lang po na muna nating hawakan kung ano man pong dumadaan sa ating buhay. Mga problemang yan, ang gawin lang po natin, lagay po natin sa isang kamay, at ilagay ulit sa isang kamay para mas maramdaman natin yung mga hirap na ramdaman natin kasi yun po ang magpapalakas sa atin. Pag nahawak na po natin yun, madali na po natin maitatapon yun. Ang importante po, lahat po ng struggles natin sa buhay, lahat ng pinagdadaan natin, ipunin natin kasi yun po ang mga bagay na magpapalakas sa atin hanggang sa makamit po natin kung ano man pong gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Basta, panalangin po, tiwala sa sarili, tiyaga, sikap, pinakamabisang instrumento para po makamit natin ang buhay na gusto po natin. Isang line. Ano po yung maging inspirasyon po ang aking buhay sa inyong lahat. Dahil para sa akin, wawa winner po tayong lahat. Salamat po.